Ang tanong na madalas nating tinatanong sa sarili ay ito: paano ko ba maipaplano ng maayos ang future ko? Hi, I'm Janice. In this channel is all about helping OFWs and employees secure their future one financial decision at a time. Today, pag-uusapan natin ng step by step kung paano mo mapaplano ang future mo. Hindi lang yung gusto mo lang, kundi yung future na deserve mo. But before I start, please like, share, and subscribe if you want more life-changing financial videos. Step number 1, clarity. Know what you really want. Bago ka magplano, kailangang malinaw sa'yo ano ba talaga ang gusto mong future. Gusto mo bang makauwi sa Pilipinas for good? Gusto mo bang makatapos ng pag-aaral ang mga anak mo? Or gusto mo makapag-retire nang hindi umaasa sa anak o sa gobyerno? Write it down. Huwag lang sa isip. Ilista mo. Kasi sabi nga nila, clarity leads to power. Hindi mo maaabot ang isang goal kung hindi mo pa siya na-define. Tulad ko, I know my clear goal. That is to go home for good. But I want to build a business first so that I can have an income kahit na nasa Pilipinas na ako. At syempre, gusto kong ma-ready din yung educational fund ng anak ko. Step number 2. Reality check. Saan ka ba ngayon? Ang next step, tingnan mo kung nasasaan ka ngayon. Ilang taon ka na? May ipon ka na ba? May utang? Kumusta ang income at expenses mo every month? Para ka makapunta sa isang destination, dapat alam mo kung nasasaan ka ngayon sa mapa ng buhay. So be honest, kahit masakit, kasi dyan ka magsisimula. Step number 3, build your foundation. Emergency fund and protection. Bago mag-invest, bago bumili ng bahay, kailangan mo muna ng matibay na foundation. Emergency fund, life insurance or healthcare, debt-free lifestyle. Walang solid future kung anytime pwede kang mabankrupt dahil sa hospital bills or emergencies. 3 to 6 months ng expenses, yan ang ideal emergency fund mo. At kung breadwinner ka, huwag kang mawawala ng income protection. Dito sa IMG community, tinuturo sa amin kung paano mag-start sa healthcare at protection kahit OFW or employee ka pa lang. Kaya meron akong Kaiser Long-Term Care. Step number 4, create a plan. Budget and goals aligned. Ngayon, kailangan mo ng concrete plan. Hindi sapat ang gusto lang. Kailangan meron kang numbers. Gamitin mo yung formula na income minus savings equals expenses. Hindi yung income minus expenses equals savings. Set smart goals. Halimbawa, tulad nito, mag-iipon ako ng 100,000 in 1 or 2 months para sa business fund ko. Or, magsisave ako ng 3,000 per month for retirement. Tandaan, hindi mo kailangan maging milyonaryo agad. Kailangan mo lang ng disiplina at direction. Number 5, grow. Start investing and diversifying. Kapag okay na ang foundation mo, doon ka palang papasok sa investing. Hindi lahat ng investment ay para sa'yo. Alamin mo muna ang risk appetite mo. Mutual fund, stock market, real estate. Ang mahalaga, huwag mong ilagay lahat sa iisang basket. At higit sa lahat, mag-invest sa financial education.
Sa IMG, we help you get access to investment kahit maliit lang ang puhunan. Kaya kung hindi mo pa alam kung paano mag-start, I can guide you. Step number 6, leave legacy, estate planning. Ang future planning hindi lang para sa'yo, para din sa pamilya mo. Kung bigla kang mawala, paano na sila? Kaya importante rin ang last will, estate planning, proper insurance, trust funds. Hindi ito morbid, ito ay mature planning. This is love expressed through preparation. Start small, start now. Uulitin ko, kailangan mo ng clarity, reality, foundation, plan, invest, legacy. Hindi mo kailangang maging perfect, pero kailangan mong magsimula. Because when you plan your future, you honor your present and protect your family. This is Janice, OFW IMG Financial Educator, reminding you, hindi lang tayo para sa trabaho sa abroad. Kailangan mo ding sumakses sa buhay. Like, comment, and subscribe for more empowering videos like this. See you next video!